Hello guys, so ngayon i-share ko yung problema sa engine room crane namin. So ang nangyari, pag nag-heave up, kusa siyang bumababa ng dandahan, lalo na pag may load. So ibig sabihin yung brake niya hindi nagko-hold. So ipapark muna natin. At wala kasi itong platform kaya working aloft to. So kailangan natin mag-harness nito. So binuksan natin yung cover at chinek natin. So dito pa lang makikita na yung problema niya, no? So yung nut na yan, pumipigil sa may plate para ipitin yung brake pad natin, ano. So makikita natin malaki na yung gap ng brake pad tsaka ng plate. So nawawala na yung brake function niya. So yung plate na yan, tinutulak yan ng spring papunta dun sa may pad para ipitin. So yung pad natin, yung brake pad natin, umiikot yan ang sabay sa motor. Tapos yung plate tsaka yung magnet coil, stationary yan. So dito, minisure natin yung gap, para makita natin kung ilan talaga. So malaki talaga yung gap na yan. So kailangan natin i-adjust. So bilang dapat alam natin yung function ng bawat parts. So dito, ito yung para sa spring adjustment. Yan yung tumutulak sa may plate. Tapos ito naman yung sa armature niya, yung pang fix ng position. So basically hindi nagpa-function yung brake natin dahil hinaharangan ng nut na yan. So kailangan natin adjustin to para magkaroon siya play. So yung brake plate natin, may malaking butas yan dyan para magpi-play dyan sa may stud na yan, ano, magsa-slide siya. So pinantay natin ang pag-adjust at kinuha yung measurement para uniform sila, kapareha sila. Gamit ang filler gauge, sinukat natin yung gap. So 0.5 yung gamit natin dyan. Kasi pag masyadong malaki naman, mga 1 mm to 1.4, yung magnet niya halos di na maabot yung plate, ano. Pag sobrang baba naman, yung wala na siyang plate, yung gap lang na mini-measure natin, yun yung gap between sa plate tsaka sa magnet coil, separated by spring. So spring yung nagfo-force para sa brake function. So nung satisfied na tayo sa clearance sa gap niya, pinanalyze na natin yung nikpitan na natin to para hindi na siya gumalaw. So dito gusto ko sana ipakita yung movement ng brake, kaso hindi pwede, ano, dapat nakalagay yung cover niya para ma-fix. So binalik na natin yung cover niya. At pag nag-test tayo nito, normally maririnig mo yung click na sound, yung pagbitaw ng brake tsaka yung pag ano ng magnet. Dapat maririnig natin yun kasi pag hindi, ibig sabihin nun hindi gumagalaw yung plate natin. At ang mangyayari niya, madaling mapudpud yung brake pad natin at posible rin na ma-damage yung coil natin. So bukas pa ito matitest, magli-lift na yung exhaust valve, so doon natin malalaman.